sa dami ho din ng kasi may natutuwa sa inyo, meron din po namang galit na galit sa inyo. Sinasabi po ng mga nasa kabilang banda yung galit sa inyo na you are enjoying the limelight, no? Nagmamala, rockstar ka, na ngayon baka ito rin po ang maging stepping stone mo para sa iyong ambisyong politikal. Kung bago ka lang dito sa NTPH, maaari bang makahingi ng isang like at subscribe? At huwag kalimutan pindutin ang notification bell para ma-notify kapag may ganito tayong upload. Salamat kabayan! Commodore, kumusta ka? Sir Ganito. Ted, good morning. Good morning. Ganito, no? Ganito 3 years ago. Oh, yes, I know, I know, and I remember right. Commodore J, ganito. Total naman binanggit mo nga, no, sa ating bansa, meron tayong freedom of expression and freedom of speech. So siguro, ilatag natin sa konteksto na kung meron kang sinasabi at tumututol ang iba, lalo na ang mga kagalang-galang ng mga senador, ginagalang mo din sila. Ginagalang mo rin ang kanilang karapatan, right? Yes, Sir Ted. Oh, yes. Para natin mailatag kasi nga lahat tayo may karapatan na sabihin ang ating saloobin at kung ang isang taong gobyerno ay meron ka din gustong ipula sa kanila, gobyerno sa gobyerno, pwedeng magsalita din. Particularly, ano ang ayaw mo dito sa kanilang sinasabi, kung meron man? Alam mo, Sir Ted, ang pinakaayaw ko sa lahat, yung sabihin, i-give up na natin ang laban natin sa West Philippine Sea. I-give up na natin ang Kalayaan Island Group. Wala tayong basihan sa pagtindig natin sa ating karapatan sa West Philippine Sea. Hindi to in line sa international law. We violate UNCLOS dahil excessive ang claim natin. I mean, those kind of statements ang pinakaayaw ko dahil you are undermining our own position. Let's take for example the Kalayaan Island Group. Alam mo, Sir Ted, may mga message sa akin, mga anak ng retired na Marines, no? Na ang mga tatay daw nila, at some of them or even lolo pa nga yata, na na-assign sa Kalayaan Island Group. They were saying that my father was assigned in Kota Island, yung binabanggit ni Senator Marcoleta. And yung mga kasama daw nila, dahil it would take months, wala pang Starlink noon, wala pang internet, wala pang cellphone, wala pang sat phone, radyo lang, minsan wala pang signal. Etong mga tao na to nagkaroon ng mental health issues, no? Dahil buwan na nandun sila, ang tinatanaw lang nila karagatan. So, looking at it, parang kung ikaw, kamag-anak mo, magulang mo, lolo mo, nag-risk ng kanyang panahon, buhay, at kalusugan dito sa laban natin sa West Philippine Sea. And ngayon, we're going to hear somebody saying na i-give up na lang natin to. Parang, ano ang tinindigan ng mga ninuno natin? No? Ano ang tinindigan ng magulang ko or ng lolo ko when he was assigned there? Kung i-give up na lang natin to ngayon. Secondly, pag pupunta ako ng Pag-asa, Sir Ted, no, makikita natin yung mga bata dito. Lagi kong sinasabi, there are children there, mga bata. Kaya when I posted the photos ng mga bata, para maintindihan ng mga kababayan natin, mga Pilipino to na sinasabi ni Senator Marcoleta na labas sa exclusive economic zone natin. Pero itong mga Pilipino na to, i-give up na ba natin to? Dahil labas sila, hindi na kayo parte ng Pilipinas. Dahil according to Senator Marcoleta, labas ng exclusive economic zone. Ito yung nakakagalit, nakakalungkot, nakakadismaya. Hindi ko alam, mixed emotion na Sir Ted Na parang bakit ba natin pinahihina mismo ang sarili nating posisyon? Commodore, kahapon we're trying to reach the office of the good senator nga para makuha ang kanyang pahayag tungkol pa rin sa isyong ito and other issues. Pero ilatag ko lang yung kanyang sinasabi na side niya rito sa parang misinterpretation ng marami sa kanyang sinabi during the CA confirmation hearing. And if I may quote him, ang sinasabi lang naman niya, no? Sabi niya, for the WPS to be listed dito nga sa IHO, itong International Hydrographic Organization, we need to deposit maps to the UN to notify the world that we are usurping part of the high seas, including the KIG to the WPS, since the KIG lies beyond our EEZ.
And that is clear naman, di ba? Nasa labas talaga siya ng iisi natin. I said that I said that is not possible because that will be violating the UNCLOS unless of course we give up the KIG to solve the problem. Yun daw ang tamang konteksto sa kanyang sinabi. Ano ang iyong masasabi naman doon? Alam mo, Sir Ted, ilang beses nang nai-replay yung sinabi niya doon. Meron pa ang video doon na sa social media, yung Marcoleta versus Marcoleta. Kino-compare yung statement niya during the CA and then yung statement niya ngayon. Again, those are his statements. So ayoko nang mag-endeavor pa so much efforts to explain ang difference ng statement niya. But again, ang di ko maintindihan dito, Sir Ted, no? Ano ba ang issue talaga pagdating sa Kalayaan Island Group? Because whether he admits or not, napaka-clear ng sinabi niya doon. Let's just give up Kalayaan Island Group. Even dropping yung clause niya na sinabing the IHO and deposits sa UNCLOS and all. Kahit pa to give up the Kalayaan Island Group means giving up those people who live there and the heroism na pinagdaanan ng ating armed forces of the Philippines for us to maintain our presence in the Kalayaan Island Group for over the decades already. Okay. That's, palagay ko naman is, kumbaga ngayon, yung reasoning is, duly noted, Mr. Chairman. Kumbaga gusto ko na munang ipagpapahingahin yung isyong yan. Pero sa ngayon, dito sa kahapon nga, siguro nanonood ka ba during the debate of Senator Pangilinan, yung sponsor ng Senate resolution at nitong si Senate Minority Leader Cayetano? Yes, Sir Ted. I would like to thank Senator Pangilinan for really standing up for me to support the resolution. Okay. Ganito, ano ang nararamdaman mo na ikaw yung subject matter dito? Nakailang banggit na para, ito nga, no? And if I may just quote yung bahagi ng kanilang debate, no? We cannot pass, ika ni Senador Cayetano, we cannot pass this resolution saying that Commodore Tariela is correct because he's wrong. If he simply stated, I love the Philippines, I will fight for our country, I'll fight for our sovereign rights, I will do my duty, but sorry, dahil uminit ang ulo ko, nilabas ko ito. Pero hindi official yan. Tapos tayo. Yung sinasabi ng Minority Leader. Dito sa statement na ito, oo. Yung nga, sabi nga ni Chacha kanina, yung reaksyon doon sa pagsusorry. Pero kapag ganito na ang pinag-uusapan na ikaw yung subject matter mismo, kaya tumututol sa resolusyon na ito para nga ang gobyerno ng Pilipinas umakto na sa ginagawa ng embahada at kanilang mga tauhan din na pagbuelta at pagbira sa ilang opisyal ng gobyerno. Alam mo, Sir Ted, hindi ko na rin alam kung ano yung sasagot dito kay Senator Cayetano. Hindi ko ma-get kung anong gigil niya talaga dun sa caricature. No? First of all, kailangan natin maintindihan. The Senator Cayetano's office can look at this. No? Bago lumabas yung caricature na yan, as early as December 27 or 28, I don't have the exact date, almost every day, tinatag na ako ng Chinese Embassy. So, when there was a change of leadership na sa embassy, lagi na akong tinatag, kune-question ako ng insidente, ano to, ganyan, I'm spreading lies and misinformation. And then, nagturo ako sa binil, nagsalita ako, and unfortunately, yung unofficial na statement na yan, because I'm engaging with the students, came out. At yan ang naging opening nila for me to be dragged sa sinasabing I'm not following the proper decorum and that's undiplomatic. Pero kung titignan mo, Sir Ted, no, again, ulitin ko, that's not, alam niya naman palang unofficial yan eh. Ba? Kasi nga, classroom setting yan. Hindi yan press conference na tila pinalalaki nila. Tanong mo sa akin, Sir Ted, anong feeling ko? Nalulungkot talaga ako eh. Nalulungkot ako in a way na
Bakit ba natin pinag-uubusan ng panahon ang caricature? Bakit kapag may insidente, hindi naman ganyang kaingay si Senator Cayetano na magpatawag tayo ng Senate committee hearing or plenary debate natin yan dahil winater canon ang kababayan nating mangingisdang Pilipino. Winater canon ng Philippine Coast Guard. Pero believe ako kay Senator Cayetano, napaka-passionate niya pagdating sa caricature. He also talks about decency, proper way to engage. Bakit? He was the former Secretary of Foreign Affairs during the time of President Duterte. When President Duterte said a lot of things against President Barack Obama, the Pope himself, nag-red flag ba siya? Na sinasabi niya, wait, Mr. President, in accordance sa decorum to. Diba? But when we talk about China, because of the caricature that made Xi Jinping upset or whoever else in the Chinese Communist Party, ganito siya ka-passionate. Diba? Hindi ko yan maintindihan, Sir Ted. Alright, just for the record rin, ano po kami na tumawag na rin po sa office ni Senator Cayetano para nga po makuha ang kanyang panig dito po sa isyong ito. Ngayon, Commodore J, reaksyon ninyo sa mga sa dami ho din kasi may natutuwa sa inyo, meron din po namang galit na galit sa inyo. Sinasabi po ng mga nasa kabilang banda yung galit sa inyo na you are enjoying the limelight, no? Nagmamala, rockstar ka, na ngayon baka ito rin po ang maging stepping stone mo para sa iyong ambisyong politikal. Yan ang sinasabi ng iba. Itong isyong ito ngayon, kumbaga, ano ang iyong reaction doon? Alam mo, Sir Ted, I'm just 44 years old. No? Ako ang youngest flag star rank sa buong uniform services. I have a very good career ahead of me. And as of this time, I was also promoted now for my second star. I'm just waiting for the approval of the President. I have a very good career sa Philippine Coast Guard. Kung ang pinag-uusapan dito usaping politikal, hindi po ako nanggaling sa pamilyang may political dynasty. Ang i-relate nila, hindi, kamag-anak ni Commodore Tariela si Congressman Tariela. Congressman Tariela, for the information of everyone, is just a cousin of my father, no? And then at the same time, hindi rin siya traditional politician. He's a businessman, a self-made man, tumakbo. And hindi rin ako lumaki sa Mindoro. Hindi rin ako tatakbo doon. No? Para sa akin, yan yung ibinabato na parang ginagamit to para maging sikat, para tumakbo ng politika. Secondly, yung issue na nag-i-enjoy, I don't think na enjoying ako eh. Di ba? Sabi ko nga, this is a very heartbreaking job eh. Every day, makikita mo mukha mo sa social media, minamak ni Senator Cayetano, tina-challenge si Senator Marcoleta. Mukha bang enjoying to? Diba, Sir Ted? I mean, again, nakakapagod na rin, diba? Kung pwede na nga lang sabihin, ayoko nang gawin to eh. I give up, I resign. Tama siguro sinabi ni Senator Cayetano, mag-vlogger na lang daw ako. Diba? Pero I need to keep on doing this. Eh. And again, your question as to my political aspiration, this is not something that I'm doing because I wanted to be popular, because I want to run for public office. Okay. Sige, so dito naman sa ating mga suki na nakikinig ngayon at eto nga, binobombard kami dito ng ilang mensahe na ikaw'y binibira, no? Kagaya nga ng iyong inaasahan at yan kamo, araw-araw nang nangyayari sa iyan. Ano ba daw talaga trabaho mo sa Coast Guard maliban sa pagiging spokesperson? Yun ang sinasabi nila dito. Well, Sir Ted, I'm the commander of West Philippine Sea Transparency Group. No? Under my office, of course, we publicize and expose and monitor the Chinese unlawful and aggressive actions in the entire West Philippine Sea. So we process that, we evaluate, and we also publicize kung ano man ang makikita namin dito. Okay. So basically, wala kang fleet na hinahawakan. Ang office mo is specifically para dito sa mga, how do you call that? Is this, may specific ba ito na title dito? Maliban sa spokesperson kamo? Yes, Sir Ted. I'm the commander. My primary job is commander of West Philippine Sea Transparency Group.
Aha. And my other job is the Deputy Commander of the Maritime Security and Law Enforcement Command. Okay, sige. Ngayon, diplomasya. Yun ang sinasabi ng iba. Ikaw, nagawa nangyari na yan at ngayon nga ay meron na resolusyon. In all fairness naman in the Senate, walang tumutol, no? Doon sa subject to style na lang daw. Kumbaga wordings ng resolution yung kanilang ilalabas na final copy. Pero lahat naman po supposed to be sumang-ayon doon sa resolution na pinangunahan nila Senador Pangilinan. Ang sinasabi, diplomasya ang pamamaraan to deal with China. Again, despite ang sinasabi mo at na binabalita namin dito halos araw-araw na pambubuli ng China sa ating mga fishermen, sa Philippine Coast Guard, etc., diplomasya. Ano ang tugon mo doon? Dapat diplomatic pa rin tayo, meaning huwag tayong gagamit ng mga salita na baka ikagalit ng Chinese Embassy at ng Beijing. Well, Sir Ted, diplomacy remains to be open. No? Diplomacy remains to be our primary strategy in dealing with China. The mere fact na the Department of Foreign Affairs still has diplomatic engagement with the People's Republic of China, at gaya na sinabi ni Pangulong Marcos, yan pa rin naman ang ginagamit natin. I think it's a misconception, no? Na ang information strategy natin na ginagawa against China is the only thing that we're doing. Of course, the diplomatic negotiation remains to be open. While at the same time, we engage with them diplomatically, but at the same time, we also tell them na ito ang ginagawa ng China Coast Guard sa amin. Ito ang ginagawa ng China Coast Guard sa mga maistang Pilipino. It's wrong to think na diplomacy is already a shut door. Open pa rin naman ito. Alright. O sige, so ngayon dito may mga reaksyon naman din na sinasabi na alam mo effective yang si Tariela kasi napipikuntong China o sa kanyang mga sinasabi at inilalabas na mga katibayan sa pambubuli ng China. Effective ka naman daw sa puntong yun. Reaksyon mo doon? Well, gaya ng sinabi ko, Sir Ted, 3 years ago when you first interviewed me, ang usapin ng West Philippine Sea hindi pa ganitong kataas ang kamalayan ng Pilipino. More than 94% based on the last survey last December. Supported the transparency efforts dahil sabi ng mga Pilipino, mas naiintindihan nila, mas nakikita nila at mas nararamdaman nila ang laban sa West Philippine Sea. And not to mention the fact, alam mo Sir Ted, nung nagsimula tayo ng transparency efforts, noong mga first few months natin, ang mga embahada sa Pilipinas, ang sinasabi lang lagi nila, the Embassy of Blanc is worried about the tension in the South China Sea. Ang China noon, parang si Voldemort sa Harry Potter, a person that cannot be named. No? So pag nagbigay sila ng statement, hindi nila matawag ang China Coast Guard, Chinese government. But because of our transparency for almost 2 years already, tingnan mo ngayon ang mga statement kapag may insidente. The Embassy of Blanc is concerned about the Chinese Coast Guard, People's Republic of China, Chinese Maritime Militia. And para sa akin, that's how effective this initiative is, no? In getting the international community to realize that we really need to call out, to have a collective action to condemn the illegal activities of the People's Republic of China. Okay, sige. So, Commodore J, muli salamat sa iyong panahon na ibinigay sa aming programa at kami ay muling tatawag sa iyo kung kinakailangan din ng pagpapalaganap ng informasyon para sa kapakanan ng ating mga tropa at mga mangingisdang Pilipino sa West Philippine Sea. Mabuhay, Commodore J!